At ngayon, sa puntong ito ng kwento, sobrang daming hindi napapansin na foreshadowing mismo ni Oda. Talagang may mga maliliit na detalye na di dapat baliwalain, kaya sa videong ito, ipapaliwanag natin mismo ang lahat ng posible na maging kandidatong miyembro ng Straw Hats Crew, kung sino ang babalik, kung sino ang maging bago, at kung sino ang may gagampanang papel sa huli. Kaya wag bibitaw, kasi may malaking twist sa dulo na hindi nyo dapat palampasin. Pero bago tayo magsimula, kalambangin mo na yan, para updated ka sa mga mainit-init pa na bagong chapters at teorya natin. Ngayon, pag-uusapan natin kung sino pa ang posibleng sumali sa Straw Hat Crew. Sa kasalukuyang estado ng kwento ng One Piece, sobrang daming karakter ang pinagpipilian ng mga fans at manga readers. Makikita natin ito na laging pinag-uusapan kahit saan sa online, kaya ang gagawin natin dito, iisa-isahin natin ang mga top na nasa list nila, alamin natin kung ano ang magiging papel nila, kung ano ang posibleng role nila kapag sumali, at kung ano ang mga balakid na pumipigil sa kanila. At syempre, magbibigay din tayo ng prediction, base sa mga pahiwatig na inilantad ni Oda, kung sasali ba talaga sila o hanggang haka-haka lang. Pero tanong muna, kailangan pa ba talaga ng Straw Hats ng bagong miyembro? Para sa akin, ay oo, kahit isa man lang, kasi tandaan natin, mula pa sa simula ng kwento, sinabi na ni Luffy na gusto niya ng crew na 10. Hindi pa kasama roon ang sarili niya, sa ngayon, siyang pa lang ang miyembro ng Straw Hats bukod kay Luffy. Ibig sabihin dito, posibleng may foreshadowing na talaga mula pa noon, bukod pa dyan, si Blackbeard ay may 10 Titanic Captain sa ilalim niya. At malinaw naman na sa huli, kung di magbago si Blackbeard, malamang na magbabanggaan ang Straw Hats at ang Blackbeard Pirates. At para maging patas ang mga laban, tila kailangan ng Straw Hats ng isa pang miyembro, at may mga teori pa nga na si Aokiji o si Kuzen ay isang double agent na kalaunan daw ay magtataksil kay Blackbeard. Kapag nangyari yun, posibleng hindi na kailangan ng dagdag pa. Pero sa ngayon, malinaw na kulang pa ng isa ang Straw Hat Crew, at sa totoo lang, sa tingin ko, higit pa sa isa ang posibleng madagdag. Dahil kung iisipin, parehong sina Roger at Rox ay may mahigit 10 miyembro sa crew nila, at palaging malinaw na pinapantayan ni Oda nina Luffy at Blackbeard sa mga legend na iyon. Kaya sa huli, wala pa talagang nakakaalam kung ilan talaga ang magiging final members ng crew. Pero sa ngayon, wala naman siguro ang mawawala kung pag-uusapan lang natin ang top list natin, kung sino-sino ba ang karapat-dapat na isali sa crew, at simulan na agad natin sa unang karakter. At ang unang kandidatong pag-uusapan natin ay si Loki. Inalok na siya dati na sumali sa Straw Hats at malaking bagay yon, tinanggihan niya man sa ngayon, automatic good sign na agad para sa atin yon. Mabilis siyang naging fan favorite, may solid na introduction, may malungkot na backstory noon, na halos requirement na din para maging isang Straw Hat. Dagdag pa roon, isa siyang giant, at wala pang giant sa kanilang crew. Pero ang pinakamalakas na dahilan kung bakit malaki ang tsansa ni Loki, ay mula pa noong unang pagkikita nila, may nakita ng mabuti si Luffy sa kanya, kahit pa marami ang masasamang chismis tungkol sa kanya. Malamang, kung matagal ka nang nanonood ng One Piece, alam mo na ganito mismo pumili ng crew member si Luffy noon pa man. Ang pinakamagandang halimbawa rito ay si Zoro, dahil napakaraming paralelismo sa pagitan nila ni Loki, pareho silang nakagapos noong unang nakilala ni Luffy, pareho rin silang may masamang reputasyon, kahit na hindi naman talaga iyon totoo. At pareho silang sobrang lakas, base sa puntong kinaroroonan ng kwento noong panahong iyon. Pero tulad ng ginawa niya kay Zoro, nakita agad ni Luffy ang tunay na pagkatao ni Loki. Nakilala niya na karapat-dapat si Zoro na maging unang crewmate niya, at pakiramdam ko, parehong sitwasyon ang nakikita natin ngayon kay Loki. Ganito rin ang nangyari kay Robin, kahit na nagdududa ang lahat ng crew, agad-agad na sinabi ni Luffy na huwag kayong mag-alala, hindi siya masamang tao. At tandaan, noong sa panahong iyon, kalaban nila si Robin, trained assassin na si Robin at Vice President pa ng Baroque Works na kinalaban pa nila noon. Kay Brook naman, ni hindi man lang siya nabahala na isa itong nagsasalita at kumakantang kalansay sa gitna ng madilim na dagat. Para kay Luffy, astig na astig pa nga siya, kaya inimbitahan agad niya itong sumali. Ganito si Luffy, may likas siyang kakayahan na makilala kung sino talaga ang isang tao, at kadalasan, tama nga siya, sa totoo lang, isa ito sa pinaka-underrated na kakayahan ni Luffy. Isa sa paborito kong linya sa buong kwento, na ilang beses ko nang binanggit, ay noong tinanong siya ni Rayleigh kung ano ang gagawin niya kapag nakaharap niya ang mga kalabang nakakakita ng hinaharap, at ang sagot ni Luffy ay, depende daw sa ugali nila. Parang natural niyang nararamdaman ang pagkatao ng isang tao. At kapag isinama pa natin dito kung gaano kahalaga ang mga giant sa huling bahagi ng kwento, mas lalong lumalakas ang argumento.
Sinabi na nga ni Gompo na kung aling panig ang piliin ng mga Giant, malaking epekto iyon sa magiging resulta ng Final War, malinaw na may napakamahalagang mensahe kung bakit dapat magkakaibigan sina Luffy at Loki balang araw. Pero ang tanong, sasali ba talaga si Loki bilang isang ganap na full-fledged Straw Hat Pirates crew? Dito na pumapasok ang mga problema natin, at ang pinakamalaki sa lahat ay ang sobrang laki ng size ni Loki. May matitinding logistical issues dito na maayos na ipinunto ni na Zoro at Sanji. Unang-una, sobrang laki niya na para magkasya sa Sunny. Nung una, lumalabas ito na problema at imposible dahil sa laki ni Loki na masyado siyang malaki para sa Thousand Sunny, pero ngayon kasi, hindi na yun posible dahil may mga interesting na detalye sa latest chapter tungkol kay Loki. Hindi ko sinasabing confirmed na siya agad, pero parang may mga sinasadyang setup si Oda na mahirap baliwalain dito. Una, yung koneksyon ni Loki sa Nidhogg. Sa mythology, ang Nidhogg ay dragon na sumisira sa ugat ng mundo, at sakto to sa team ng Final Saga ng One Piece, na tungkol sa pagbagsak ng lumang sistema para magsimula ang bagong Dawn. Kaya feeling ko, hindi lang basta lakas yung binigay kay Loki, parang simbolo rin siya ng pagbabago. Isa pa, malinaw dito na ipinakita na kaya niyang lumipad at gumawa ng ice na parang kay Aokiji mismo. Malilit na detalye lang siya tingnan, pero malaking bagay to sa story. Matagal na itong tanong kung paano sasama ang isang higanti sa Straw Hats, at sa isang linya lang, parang sinagot na agad ni Oda yung problemang yun. Hindi lang yan, yung eksena na pinanood ni Luffy si Loki habang lumalaban. Kapag matagal ka nang nanonood ng One Piece, alam mo na hindi basta-basta pinapakita ni Oda yung ganong mga moments. Madalas, dyan nagsisimula yung pagiging magkaibigan, o minsan, pagiging future crew member. Kaya para sa akin, hindi pa siya confirmed ngayon, pero parang malinaw na tinatanim na yung idea. Hindi pa sigurado kung kailan, pero kung may bagong sasali sa Straw Hat sa Final Saga, si Loki yung isa sa pinakamalakas na kandidato. At dagdag pa dito, napansin nyo ba na si Loki ay hindi pinakita bilang typical na leader ng Elbaf? Kahit royalty siya, hindi siya nakafocus sa pamumuno o politika. Mas pinapakita siya bilang isang karakter na may sariling mundo, sariling laban, at sariling lakas. At kung titignan natin ang bawat Straw Hats, halos lahat sila ay mga taong tumalikod sa dapat na papel nila sa sarili nilang lipunan para piliin ang kalayaan. Isa pa, yung paraan kung paano siya pinalaya. Sa One Piece, kapag may karakter na literal na pinalaya mula sa pagkakakulong o pagkakadina, madalas hindi yan basta-basta lang. Ganito rin ang nangyari kina Zoro, Robin, at Jinbei. Kaya nung nakita natin na si Loki ay pinalaya, automatic na agad na para bang may kampanang tumunog para sa ating mga matagal ng manga readers. At isipin nyo rin to, nasa Final Saga na tayo, kailangan ng Straw Hats sa mga karakter na may bigat sa mundo mismo. Si Loki, na bilang konektado sa Elbaf, Giants, at mythology, ay may natural na papel sa Final War. Hindi siya yung tipong sasama lang para sa adventure, kundi sasama dahil may kailangang baguhin talaga sa mundo. Sinabi niya na mismo ito dahil sa ginawang walang kabalastugan ng world government sa kanyang ama at ng Elbaf, kaya may malaking galit talaga si Loki sa world government. At kung dapat magiging kaalyado lang siya, bakit sobrang detalyado ng pagpapakita ng powers niya? Bakit kaya niyang gumawa ng ice gaya kay Aokiji at bakit kailangan pa ipakita na kaya niyang lumipad? Bakit pinapanood siya mismo ni Luffy na lumalaban at namamangha pa sa lakas niya at na napapansin mismo ni Luffy? Alam na alam nating dito sa One Piece, kapag future Straw Hat material member, dahan-dahan ang build-up gaya ng ibang Straw Hat members. Kaya sa ngayon, hindi ko sinasabing confirmed na siya, pero parang malinaw na si Oda ay naglalatag na ng mga piraso. Wala pang galaw sa ngayon, pero kapag gumalaw na, sigurado akong may malaking epekto ito sa buong kwento. Ngayon, solve na ang problema sa laki ng size niya dahil kaya naman niyang gumawa ng ice gaya ni Aokiji at kaya din niyang lumipad, kaya posibleng gawin siyang literal na malaya na Straw Hat crew, gaya ng isang membro ni Blackbeard na Giant na malaya lang din. At ngayon punta na tayo sa posibleng role ni Loki sa crew. Sa tingin ko, siya ang magiging torturer. Hindi man natin alam kung gaano kadalas gagamit ng torture ang Straw Hats, pero nalaman natin kamakailan na may ganitong role ang crew ni Roger, particular si Millet Pines, na nagsusuot pa ng Viking helmet na malinaw na may koneksyon sa Elbaf. At sa totoo lang, perpektong insakto talaga si Loki para rito. Ang alternative siguro na pwedeng gawin ni Oda ay manatili si Loki sa Elbaf bilang bagong hari, dahil wala silang hari sa ngayon at syempre ama niya ang dating hari, at sasama na lang siya sa Final War kasama ang iba't ibang bansa na napuntahan na natin.
Kaya sa ngayon, bibigyan ko si Loki ng solid 80/20 chance na sumali sa crew, at ang chansang iyon ay magiging 100 o magiging 0, depende na lang, so kailangan na lang talaga nating maghintay at makita kung saan dadalhin ni Oda ang kwento. Pero may isang character na sigurado akong sasali, yun ay si Nefertari DVV. Sa katunayan, masasabi ko pa nga na Straw Hat na siya mula pa noon, may inasikaso lang siyang responsibilidad bilang isang prinsesa. Ngayon, tumatakas siya sa world government, sakay ng isang lumilipad na barko, at nakita pa natin kung paano binago ang larawan ni Luffy sa dyaryo yung may X sa braso, na tanging ang Straw Hats lang ang nakakaalam ng kahulugan. Pakiramdam ko, hindi lang malayo kundi malapit na talaga ang pagbabalik ni Vivi sa crew, nakasama na natin siya noon pa, mula Little Garden hanggang Alabasta, at ngayong papunta tayo sa Elbaf, napaka-perfect na lugar nito para muling magsama-sama ang lahat. Pero kahit bumalik si Vivi, sa tingin ko kailangan pa rin ng isa pang bagong miyembro, dahil hindi talaga gaanong uri na lumalaban si Vivi. Oo, naging parte siya ng Baroque Works, at oo, flexible din naman ang power scaling niya, at may mga theory pa nga na makukuha daw niya ang Pawpaw Fruit balang araw. Pero sa totoo lang, hindi ko siya nakikitang kayang lumaban sa Titanic captains ng Blackbeard Pirates, at higit pa roon, mas malaki ang papel ni Vivi sa kwento kaysa sa isang madugong laban, dahil hinahabol siya ni Imo mismo. At ngayon alam na natin na si Nefertari di Lily ay mahalagang figure noong sa Void Century, malaki ang tsansa na may kaparehong bigat ng papel si Vivi sa kasalukuyan, hindi man eksakto, pero sentral ito sa laban mismo kontra sa world government. Malamang, hindi siya hinahabol ni Imo nang walang dahilan, dito, ang tunay na role ni Vivi ay bilang isang diplomatiko, at kabaligtaran ng isang mandirigma. Nakita na natin ito noon pa, noong sinaktan siya ni Wapol sa Rev Eerie, hindi siya nag-ingay para maiwasan ang gulo, at sa Drum Kingdom naman, pinakalma niya si Luffy para mailigtas si Nami, sa Alabasta naman, nakipaglaban pa siya kay Luffy mismo para wala lang na mamatay. Kaya oo, babalik si Vivi sa Straw Hats, at malamang malapit na iyon, pero hindi siya ang haharap sa Blackbeard Pirates sa huling laban, ibig sabihin, kailangan pa rin ng isa pang miyembro ang Straw Hats para maging patas ang laban. At ngayon, lipat naman tayo kay Yamato. Si Yamato ay mahirap husgahan, dahil aminin natin, na pump fake tayo sa dulo ng Wano. Lahat na lang ng senyales noon ay nagsasabing sasali na siya sa Straw Hats, pero bigla tayong binigla, dahil pinili ni Yamato na mamuhay gaya ni Oden, maglakbay sa Wano, at protektahan ang lugar. Katatapos lang din natin ang Yamato cover story, na nagpakita sa kanya na tinatapos ang kanyang sariling Oden journey. Kung sakaling sasali talaga si Yamato sa crew, sa tingin ko, sa logistics dito ang pinakamalaking problema. Pero kung magiging honest tayo, napakaraming dahilan kung bakit perfect fit din si Yamato sa Straw Hats, lalo na sa puntong ito ng kwento. Una sa lahat, ang huling Pirate King ay may Oden sa crew niya. Kaya kung tatanungin mo ako, ang susunod na Pirate King ay dapat may susunod din na Oden. At kung si Yamato ang magiging crew scribe gaya ng papel ni Oden kay Roger, sobrang interesting makita kung ano ang mangyayari sa journal niya sa dulo ng kwento, katulad ng nangyari sa journal ni Oden. Dagdag pa rito, magkakaroon ulit tayo ng koneksyon kay Ace na meron na rin tayo kay Jinbei, at palaging magandang callback yun sa story. Pero gaya ng sabi ko kanina, ang pangunahing problema talaga ay kung paano makakaalis si Yamato mula sa Wano, kung paano siya literal na makakarating mula point A hanggang point B. Pero ang mas nangingibabaw sa lahat ng ito para sa akin ay ang mismong sinabi ni Yamato. Sinabi niya, sigurado akong makakahanap din ako ng sarili kong daan kung susundan ko ang yapak niya, at balang araw, makakapaglayag din ako. Sa tuwing naririnig ko yan, pakiramdam ko ginagawa lang ni Oda kay Yamato ang ginawa niya noon kay Jinbei. Una, etitis muna bilang future crewmate, tapos sasali siya sa mas kritikal na panahon. Para sa akin, malakas na foreshadowing ang linyang iyon. Tandaan natin, na pagkatapos libutin ni Oda ng Wano, may piratang dumating at nagbigay sa kanya ng daan palabas ng isla, at iyon ay walang iba kundi si Whitebeard. Ngayon, ginawa na rin ni Yamato ang parehong bagay. Nilibot niya ang Wano, nakilala ang iba't ibang tao, kinuha pa ang ilang scabbards at maging si Page 1. Sa puntong ito, nasa eksaktong kalagayan si Yamato kung nasaan si Oda noon. Ang kulang na lang ay may dumating na magbibigay sa kanya ng paraan para makaalis. At isa sa mga option na talagang gusto ko ay si Blackbeard. Marami ng teori na pupunta si Blackbeard sa Wano para sa Pluten, lalo na matapos ang koneksyon niya kay Kerebo. At dahil malalim ang koneksyon ni Blackbeard kay Whitebeard, pati ang Devil Fruit niya ay minana, pwedeng magkaroon ng modernong bersyon ng Oden Whitebeard moment, pero this time, Yamato at Blackbeard. Hindi pa nga malinaw kung alam na ni Yamato na si Blackbeard ang may kinalaman sa pagkamatay ni Ace.
So posible talaga itong maging daan palabas ng Wano niya, pwede rin itong maging comedic gag ni Yamato sa crew, katulad ng palaging pagkakaligaw ni Zoro o pagkahumaling ni Sanji sa babae, ang kay Yamato naman ay sobrang clueless siya sa mga basic na kaalaman ng mundo. Nakita din na natin ito noon kay Oden, noong naglalakbay siya kasama sina Roger at Whitebeard. Namamangha siya sa bawat isla, bawat lahi, bawat halaman, lahat ng iyon ay resulta ng pagiging nakakulong sa Wano. At mas grabe pa ito kay Yamato dahil nakakadene siya sa loob ng maraming taon. Kaya parte talaga ng dahilan kung bakit gusto niyang libutin ng Wano ay para makaranas ng kalayaan. Ngayon na tapos na iyon, pakiramdam ko oras na para makita niya ang mundo, at kung ayaw mo man ng itong Blackbeard idea, honestly, kahit sinong pupunta sa Wano para sa Pluton ay pwedeng maging daan. Pwedeng makipagkaibigan lang sila kay Yamato, gaya ng nangyari kina Whitebeard at Oden. O kaya naman, mapalaya mismo ang Pluton na siguradong mangangailangan ng aksyon mula kay Yamato. Baka si Momonosuke ang maghatid sa kanila papuntang Elbaf para magbabala. O baka ang Pluton mismo ay isang barko na iyon ang sakyan ni Yamato palabas, kahit alin pa dyan, napakaraming paraan para isulat ni Oda ang pagbabalik ni Yamato sa kwento. At higit pa roon, sobrang logical na may koneksyon sa Elbaf si Yamato. Marami tayong natututunan ngayon tungkol sa Ancient Giants, at malakas ang posibilidad na may koneksyon ang mga Oni sa kanila, pareho silang may sungay, di ba? Posibleng offshoot race sila, gaya ng Buccaneers na may dugo ng Giants, at kung ganoon nga, bakit hindi isama ang nag-iisang Oni Princess sa eksenang ito? Kaya kung pagsasama-samahin ng lahat, malaki talaga ang tsansya na sasali si Yamato sa Straw Hats. Inihanda na ito ni Oda, maraming narrative reasons, maraming posibleng mangyari. At higit sa lahat, sobrang saya lang talaga niya bilang isang Straw Hat member. Dagdag pa riyan, perfect siya para sa Straw Hats versus Blackbeard matchup. At gaya ng alam ng karamihan sa inyo, matagal ko nang tinatalakay ang mga matchup na iyon, at isa na lang ang hindi ko pa naaabot dahil para sa akin, si Yamato ang perpektong kalaban ni Katarina Devon. Pareho silang mythical dog Zoans, si Devon ay Crescent Moon Hunter, at ang simbolo ng Wano Alliance ay ang Crescent Moon Tattoo. Kaya malaki din talaga ang tsansya na sasali siya sa crew. Ngayon, lipat naman tayo sa susunod na kandidatong si Jewelry Bonnie. Si Bonnie ay kamakailan lang naging fan favorite, at deserve naman, lalo na pagkatapos ng flashback ng kanyang amang si Kumechi. At ngayon, nakasabay na siya sa Straw Hats papuntang Elbaf. Kaya natural lang na maraming fans ang gustong sumali siya bilang full-time Straw Hat bilang apprentice. 12 taong gulang pa lang siya, at sa narrative perspective, sobrang interesting nito. Naniniwala siya kay Sun God Nika hanggang sa puntong nakakapaggawa na nga siya sa Gear 5. Maraming posibilidad dito, paano kung kaya niyang i-boost ang buong crew sa Gear 5 gamit ang powers niya, pero kahit gusto ko si Bonnie bilang isang character, ang pinakamalaking hadlang para sa akin ay si Kuma. Akala ko noon, mamamatay si Kuma sa Egghead dahil parang doon dinadala ni Oda ang kwento, pero hindi lang siya nakaligtas, may plano pa si Lilith na iligtas ang memory niya, tulad ng gusto ni Vegapunk. At kung bumalik si Kuma sa normal, malamang, mahirap isipin na hindi sasama si Bonnie sa kanya. Maglalakbay sila sa Sky Islands at sa mga lugar na pinangarap nilang puntahan noon. At kung makaligtas si Kuma, malamang babalik siya sa Revolutionary Army, at logical din na sumama si Bonnie, lalo na't parehong parte noon ng Revolutionary Army sina Kuma at Genie. May koneksyon na rin si Bonnie kay Sabo, lalo na sa nangyari sa Marijoa. Isa pa, may sarili ring crew si Bonnie, kung sasali siya sa Straw Hats, kailangan munang resolbahin ni Oda kung ano ang mangyayari sa kanila, matagal na silang hiwalay, pero One Piece to kaya malamang buhay pa sila. Hindi sila basta nobodies, at mahalaga ang crew sa bawat captain. So kung sasali man si Bonnie, kailangang may closure muna sa crew niya, o babalik siya sa kanila, o sasama silang lahat sa Revolutionary Army. Kaya sa madaling sabi, kung tuluyan talagang mamatay si Kuma sa Elbaf, sobrang tataas ang tsansa ni Bonnie na sumali. Pero sa ngayon, mukhang hindi iyon ang direksyon ng kwento, kaya malabo muna. At kung hindi si Bonnie ang magiging apprentice, pag-usapan natin ang next best candidate, kundi si Lilith. Marahil siya ang pinakasikat na Vegapunk, kahit si Atlas pa rin ang personal favorite ko, matapos ang Egghead, sobrang tumaas ang tsansa niya na mapag-usapan bilang future Straw Hat dahil siya lang ang nakatakas at literal na nakasakay sa Sunny. At aminin natin, kapag may karakter na sumasabay sa pagliyag ng Straw Hats, automatic agad na lumalabas ang tanong, sasali kaya siya? Pero para sa akin, hindi ko nakikitang magdadagdag si Oda ng scientist na mas maalam pa kay Frankie. Hindi ko sinasabing mas magaling siya kay Frankie, kahit nga ang Cola Tech ni Frankie ay nagulat si Vegapunk. Pero malinaw na mas advance ang kaalaman ni Lilith sa teknolohiya sa ngayon.
At malamang, ayaw ni Oda na magdoble ng role ang Straw Hats. Parte ito kung bakit hindi ko rin inaasahang sumali si Carrot noon dahil may nagsasalitang isang uri ng hayop na tayo, si Chopper. At gusto ni Oda na unique ang bawat Straw Hat at kung sasali si Lilith, posibleng malunod ang role ni Frankie. Kaya mas gusto ko ang ideya na turuan na lang niya si Frankie o i-connect siya sa Punk Records para balang araw, malampasan pa ni Frankie ang Vegapunks. Ngayon naman, punta tayo sa nag-iisang si Bon Clay. Oo, matagal na siyang hindi natin nakita at nawala, huling nating nakita siya sa chapter 666 bilang bagong reyna ng level 5.5 sa Impel Down. Pero imposibleng gumawa ng video tungkol sa future Straw Hats nang hindi siya binabanggit dahil malamang lahat ay mahal siya. Kahit sa mga kaibigan kong hindi pa tapos sa One Piece, paborito nila si Bon Clay. May lahat siya ng gusto mo sa isang crewmate, may malalim na koneksyon kay Luffy mismo. Paulit-ulit na isinakripisyo ang sarili para sa crew, at higit sa lahat, mabuting tao talaga siya. Kung sasali siya, magiging perfect mirror siya ng Blackbeard Pirates, lalo na dahil may kapangyarihan din si Katarina Devon na kopyahin ang itsura ng iba. Ginamit na niya ito noon, kay Cobra sa Alabasta, kay Magellan sa Impel Down, at ngayon naman, gagayahin ni Devon si Saturn. Kaya may narrative relevance din talaga si Bon Clay dito. At oo, sinabi ko na kanina si Yamato versus Devon, pero sa Bon Clay versus Devon, iconic din yon. Ang problema lang, nasa Impel Down pa si Bon Clay. Kailangan muna ng isa pang malaking breakout pero sa totoo lang, halos sigurado na yon dahil kailangan ding makalaya sina Doflamingo, Weevil, at iba pa sa Final Saga. Kung makatakas si Bon Clay, pakiramdam ko nakatadhana siya na makasalubong muli ang Straw Hats. Pero duda kung magiging full-fledged crewmate member siya. Pakiramdam ko, plano ni Oda na magsakripisyo muli si Bon Clay para sa ikatlong beses at kumpletuhin ang trifecta. Sa ngayon, pinalitan niya si Ivankov bilang leader ng level 5.5 ng Impel Down, at sa tingin ko, siya din ang papalit bilang magiging reyna ng Kamabaka Kingdom balang araw. Ngayon, malinaw, gusto ko si Ivankov, ayokong may masamang mangyari sa kanya, pero posible na masyado na siyang maging abala sa Revolutionary Army, kaya dapat ipasa niya ang pamumuno kay Bon Clay. Ano man ang mangyari, para sa akin malinaw ang magiging papel ni Bon Clay sa hinaharap, hindi siya magiging bilang Straw Hat, kundi bilang leader ng Okama Army na sasama sa Final War para suportahan lang ang Straw Hats. Mas bagay sa kanya ang papel na yun, isang taong nasa gilid ng crew, pero handang ibuwis ang lahat para kay Luffy. At ngayon, punta na tayo sa pinaka-interesanteng may posibilidad na sasali sa crew, yun ay walang iba kundi si Colin o Colon. Hindi ako sigurado sa pronunciation ng pangalan niya, pero sa Colin muna tayo. At siguradong nagulat kayo, pero kung magkakaroon talaga ng apprentice ang Straw Hats, ito na yun. May parallel na agad siya kay Luffy, humiling siyang sumali sa crew ni Shanks, pero tinanggihan siya. Leader siya sa mga batang giant sa Elbaf, anak pa siya ni Scopper Gaban, at sobrang taas ng potential niya. Posible ring manatili siya sa Elbaf at pamunuan ng mga batang giant, at balang araw ay buuin ang bagong Giant Warrior Pirates. Pero sa totoo lang, mas gusto ko ang idea na sumama muna siya sa Straw Hats, tapos bubuo siya ng sarili niyang crew sa hinaharap. Ang problema lang dito, kung sasali si Loki, malabo na dalawang giant ang idagdag ni Oda sa crew. Kaya kung sasali si Loki, malamang hindi na si Colin, pero kung mananatili si Loki sa Elbaf, siguro si Colin ang papalit. At kasunod, ay si Carrot, alam ko na, dalawang uring analysis agad ang maiisip ng mga tao. Yung mga gustong bumalik siya sa story, at yung naniniwalang tapos na ang role niya bilang future Straw Hat. At kung magiging honest ako, nasa pangalawang kampo ako, hindi dahil ayaw ko si Carrot, kundi dahil ang kwento na mismo ang nagsasalita. Sa puntong ito ng kwento, binigyan na ni Oda ng lahat ng pagkakataon si Carrot para sumali sa crew, pero hindi niya ginawa. Sa katunayan, parang kabaligtaran pa ang nangyari. Dahil nang gawing reyna ng Zou si Carrot, halos isinara na nito ang posibilidad na makasama pa siya bilang full-fledged Straw Hat dahil may mas mabigat na siyang responsibilidad ngayon. Kaya sa tingin ko, hindi na talaga magiging official Straw Hat si Carrot, pero habang iniisip ko ang magiging papel ni Carrot sa hinaharap, may isang ideyang pumasok sa isip ko. Ano ba talaga ang plano ni Oda kay Zunisha? Mabubuhay ba siya hanggang sa dulo ng kwento, o mamamatay rin siya sa kalaunan? Tandaan natin, mahigit 1,000 taon ng buhay si Zunisha, at may malaking kasalanan siyang ginawa noong nakaraan. Hindi imposibleng matapos din siya tulad ni Emmet, at kung mangyari yon, saan pupunta ang lahat ng Ming? Dito pwedeng pumasok ang mas malaking papel ni Carrot bilang pinuno at tagapagtanggol ng mga Ming na mawawalan ng tahanan.
Medyo kahawig ito ng sitwasyon ng Fishman na hindi lang basta lilipat sa ibabaw, kundi haharap din sa malalaking trahedya, gaya ng nakita natin sa propesya ni Madam Shiarly. At sa tingin ko, kung mamamatay man si Zun Isha, mangyayari ito pagkatapos mapalaya ang Pluton, dahil yon ang tila ultimate purpose niya ngayon. Dahil sa malalim na ugnayan ng Minks at ng mga samurai, perpektong lugar ang Wano para maging bagong tahanan ng mga Ming. Kaya posible talaga na pagkatapos magampanan ni Zun Sha ang kanyang misyon, doon na rin matatapos ang kanyang buhay, isang tahimik at makabuluhang pagtatapos. At dito nagiging ironic ang lahat, kung lilipat ang mga Ming sa Wano, si Momonosuke ay hindi lang magkakaroon ng knock-off version ng Devil Fruit ni Kaido, kundi pati na rin ng isang mas maayos na bersyon ng Beast Pirates Army. Dagdag pa rito, ang libingan ni Pedro ay nasa Wano, hindi sa Zou. Noon pa man, pakiramdam ko may kakaiba rito, at baka foreshadowing ito na ang Wano ang magiging huling tahanan ng mga Ming. Kung inilagay kasi ang libingan ni Pedro sa likod ni Zun Isha, posibleng mawala o masayang iyon kapag dumating na ang oras. At kung mangyari ang lahat ng ito, paglipat ng mga Ming, pagpapalaya ng Pluton, maaaring bumalik si Carrot sa kwento sa paraang katulad ni Yamato at Momonosuke. Kaya kahit hindi ko nakikitang sasali siya bilang opisyal na crewmate, sa tingin ko mas magiging mahalaga pa rin ang papel ni Carrot sa natitirang kwento kaysa sa inaasahan ng marami. At ngayon punta naman tayo sa panghuling kandidato ng fans, si Momonosuke. Sa tuwing nababanggit siya, pareho lagi ang iniisip ng mga tao, katulad ni Carrot, na pinuno na siya ng sarili niyang bansa. At dahil binigyan siya ni Oda ng sobrang bigat na responsibilidad bilang shogun ng Wano, mahirap talagang isipin na iiwan niya ito para lang sumama sa crew. Pero, katulad ni Carrot at Yamato, pwedeng magbago ang lahat dahil sa Pluton at kay Zun Isha. Kung may umatake at agawin ng Pluton, si Momo ang pinakalohikal na lilipad papuntang Elbaf magbabala sa Straw Hats. At huwag nating kalimutan siya ang nag-uutos kay Zun Isha. Kung mabubuhay si Zun Isha hanggang dulo ng kwento, kailangan pa ring iwan ni Momo ang Wano sa isang punto para pamunuan siya sa Final War. May nakita rin tayo sa mural, isang taong may korona sa ibabaw ni Zun Isha. Posibleng, eksena ito sa nakaraan, noong ginawa ni Zun Isha ang malaking kasalanan niya, pero pwede rin itong foreshadowing kay Momo, sakay ni Zun Isha, sa hinaharap sa Final War Man, o sa pangyayaring papunta tayo doon. Ang tanong dito, magiging Straw Hat member ba si Momo? Nakikita ko si Momo na posible ring sasama sa crew papuntang Laugh Tale katulad ng ginawa ng ama niyang si Oden sa Roger Pirates, lalo na tagapagmana siya ng kalooban ni Oden. May kulang na pahina ang journal ni Oden na napansin niya, at malamang, kung gusto talaga niyang malampasan at dagdagan ang journal ng kanyang ama, ay kailangan niyang matutunan ang buong katotohanan ng mundo. Matagal na siyang naglakbay kasama ng crew, at sobrang lalim ng koneksyon niya lalo na kay Luffy. Kahit sumama lang siya sa huling sandali, para sa akin, kasama na siya sa pamilya. Punta tayo kina Smoker at Kobe ngayon, pag-usapan natin ang huling dalawa. Matagal ng teori na sasali si Smoker, habang si Kobe ay simula pa lang ng chapter 2, pinag-uusapan na, dahil siya ang unang kaibigan ni Luffy matapos niyang maglayag. Pinagsama ko sila dahil pareho silang Garp parallels, si Smoker ang unang marine rival ni Luffy, si Kobe ang protege ni Garp at tinawag na Future of the Marines, at pareho rin silang gumagawa ng tama at handang suwayin ang utos kapag mali na ang sistema. Nakita natin to kay Kobe sa Marineford kung saan hinarap niya si Akainu. May theory rin na si Smoker ay sword member, pero kahit hindi, malinaw na sarili na niyang daan ang tinatahak niya. Pero kahit mukhang bagay sila sa Straw Hats, sa tingin ko kabaligtaran ang totoo. Sila ang mga karakter na kailangang manatili sa Marines para ayusin ang sistema mula sa loob. Dahil ang layunin ng Marines ay pigilan ng masasamang pirata at protektahan ng mga inosente. At kahit mabuti ang Straw Hats, pirata pa rin sila. Kamakailan lang nga sinabi ni Kobe na kailangan niyang pigilan si Luffy sa pangarap nito. Kaya para sa akin, sila ang mananatiling Marines hanggang sa dulo at magiging bahagi ng bagong pamunuan ng Marines. Pagkatapos ba ng Final War, ay magte-team up sina Luffy at Kobe? Oo naman, sigurado yan, pero malamang hindi bilang Straw Hat member, kundi bilang isang tunay na mandirigmang lalaban para sa tunay na kalayaan ng mundo. Pero kayo, ano sa tingin nyo ang dapat nakasali sa Straw Hat crew? I-comment sa ibaba kung sino sa tingin nyo ang mali, o sino pa ang dapat nating isinama. Kung nagustuhan nyo ang video, pakihit naman ang like button bago kayo umalis. Salamat sa panonood, have a great day, hanggang sa muli.